Magandang oras mga ka-TH. Meron palang napakaswerteng mga ka-TH natin sa Agusan na nakahukay aksidentally nitong gintong punyal. Gintong punyal pala ito. At nabenta sa Makati Museum, sa Leon Museum. At ngayon ay ino-auction at gustong kuhain muli ng Butuan Museum. Kaya atin panoorin kung magtagumpay sila sa pagbili nito sa auction. Narito ang video courtesy sa atin ni Jessica Soho. Kung makapagsasalita kaya ang mga yamang iniwan ng kasaysayan, ano kaya ang sasabihin ng mga ito? Sa kahabaan ng J. Rosales Avenue sa Butuan City sa Mindanao, agaw eksena ang estatwang ito. Replika ng artifact na nahukay sa Agusan del Sur noong 1930s na gawa sa purong ginto. Ito ang Golden Tara. Ang Golden Tara nasa Field Museum of Natural History sa Amerika. Pero bukod dito, may isa pang gininto ang yaman na napabalitang nahukay noon sa Butuan. Isang dagger o punyal na ang hawakan, gawa rin daw sa purong ginto. Very rampant ang treasure hunting during that time. Kwento-kwento lang na merong dagger ganyan. Nahukay lang ata sa fish pond. Hindi ko rin po nakita yun. Sa hinaba-haba ng panahon, kwentong bayan lang para sa marami sa mga tiga rito na may nahukay sa kanilang gininto ang punyal. Hanggang nito lang nakaraang buwan, ang gintong punyal ng Butuan namataan daw sa isang auction house sa Makati. Nakatakda na raw itong i-auction o isubasta sa nakalululang halaga. Yung collector na gusto na nga niyang i-share o i-let go, kaya napunta siya dito. Ito nga ba ang punyal na saksi sa ginintuang kasaysayan ng Butuan? Walang dagger na ganito na nasa kahit anong museum ngayon. Kaya ito'y dapat makauwi sana sa Butuan dahil dito nang galing. Makakauwi pa kaya ang gintong punyal sa orihinal nitong tahanan? Ang mga probinsya ng Agusan, kanlungan ng isa sa pinakamatandang sibilisasyon sa buong Pilipinas, ang nooy Kingdom of Butuan. Patunay sa napakayaman nitong kasaysayan ang ilan sa mga kagamitang nahukay mula sa panahong yon. Kabilang narito ang mga bangkang ginamit ng ating mga ninuno, ang balangay, kung saan din hinango ang salitang barangay. These are direct material evidence of watercraft. So since the 1970s, at least 11 remains of boats were found dito sa Butuan. Prized possession ng isang kilalang collector. Yung collector na gusto na nga niyang i-let go, kaya napunta siya dito sa Leon. Ayun mo, nakita natin naka-gloves. Yan. So, why po? Because oil sa hands. Ang punyal, 35 centimeters ang haba, mas mahaba lang ng kaunti sa isang ruler. Ang patalim nito, kinakalawang na, pero ang hawakan, buong buo pa, kumikinang dahil gawa raw sa purong ginto. Kita rin ang nakaukit ditong disenyo. Sinasabi ng mga Kastila, ay, nung bago kami dumating, wala yung mga Pilipino na yan, wala silang alam, wala silang kultura. Pero dito, pinapakita na meron tayong sariling ekonomiya, mayayaman ang mga Pilipino, as in solid gold yun. Ang gintong punyal, tinatayang nagmula pa noong ika-10 siglo o 10th century. Yung punyal o dagger ay ginagamit bilang weapon ng mga sinaunang Pilipino. Kung saan siya galing, anong yari, nakadepende kung anong antas sa society yung gumagamit. Wala pa naman barel o kakaibang mga weapons na ginagamit, kung kaya nung panahon ng 10th to 13th century, lahat talaga ng mga taong gustong promotekta sa kanilang lugar, mga bagani, datu, raha, maaasahan mong merong punyal. Nakakakilabot kasi this is a piece of pre-Spanish culture. 500 years bago dumating si Magellan, na buong-buo pa. Ang balita tungkol sa nakatakdang isusubasta na punyal nakarating sa mga tiga-Butuan
Kung dito siya hinukay, karapat dapat dito rin ibalik. Kaya ito ay dapat makauwi sana sa Butuan dahil dito nang galing. Hopefully, maibalik. That is who we are. So ayaw na naming paniwalaan yung Indio kayo, mangmang kayo, wala kayong alam. Meron kaming alam, meron kaming goldsmith industry. Bagay na siya ring nais ng pamunuan ng Pambansang Museo ng Pilipinas sa pangunguna ng Director General nito na si Jeremy Barnes. Walang dagger na ganito na nasa museum ngayon. Our hope is ma-install siya permanently sa Butuan. Para yung mismo kababayan natin Butuan, meron silang isang treasure na ganito na galing sa area nila 1,000 years ago. Pero ang tanging paraan daw para makuha ang gintong punyal ang sumama sa auction ng Leon Gallery. At kahapon nga, naganap ang auction. Ang starting bid para sa punyal, tumataginting na 1.2 million pesos. We're going to start the bidding here at 1.2 million. We'll start me off at 1.2. Sir, 1.2, thank you. Now asking for 1.3. 1.3 with you, sir, thank you. Now ask 1.4. Mabili kaya ito ng National Museum? I have 1.9, asking 2 million now. Maiuuwi pa kaya ang gintong punyal sa Butuan? Going once, going twice. Ang kasagutan sa aming pagbabalik. At matapos ang mahabang palitan ng bids, Going once, going twice, and sold at 2.4 million to the online bidder. Congratulations on your bid. bigo itong nakuha ng National Museum. On Monday, we'll come back and we will notify Leon Gallery na we will exercise our right of first refusal dyan sa winning bid na yan na 2.4 million. It's really the right of the government to have the first refusal. So meaning, maski na may nanalo, sasabihin nila kami na wag mo na ibenta yan sa nanalo, we will exercise our right as accorded to us by law. Okay, so bigay tayo ng reaksyon mga ka-TH. Unfair naman ito sa nakahukay at nagbintay, no? Kasi pwedeng kukunin ng gobyerno according daw sa law. At unfair din sa bumili na museum dahil nabenta na nga ng 2 million, 2.4 tapos bibilin lang ng 1.2 million ng Butuan Museum. Kaya dapat kung ano yung nasa bidding, kung nabili na ng 2.4, unfair kasi yun sa bumili at sa museum. Kung nabili ng 2.4, edi dapat ibid ng Butuan Museum ng 2.5 million pesos. Yun yung fair. Kasi negosyo to eh. Ilang taon niya na nakatago diyan sa kamay ng Leon Museum. Tapos bilhin mo lang ng mura. Lugi siya, di ba? Kasi ang bilhin na niyan, sabihin natin 1 million ang bilhin niya. Tapos tinago niya ng 10 taon. Wala siyang profit diyan, di ba? Ginto yan eh. Ang ginto ay nagmamahal taon-taon. Tumataas ang presyo. Kaya itong batas na ito ng ating gobyerno ay hindi yan fair. Hindi fair sa bumili, hindi fair sa museum, hindi fair sa treasure hunter. Yan lang yung masabi ko mga ka-TH. Ano ang masabi nyo? Paki-comment na lang sa ating comment section down below. Ako'y magpaalam na. Maraming salamat sa lahat. At huwag kalimutan mag-subscribe.